Yes, magandang umaga po. O kung nasa ibang bahagi kayo ng sanglibutan, magandang araw or magandang gabi. Whatever is the time na kayo ay makakasama, makakapanood nito, binabati po namin kayo sa pangalan ng ating Panginoon. And this is a blessed day because right in front of me I could see some children. And even those behind. At nakikita ko for the first time, mula nung pandemic, nandyan si Kemi, and of course si Zil, ngayon lang po nakapasok sa isang church. He may not understand, but we understand. We are so blessed by this time that we have together. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Glory to God alone. Isang araw po ng Martes, ito po isang yaksena sa eskwelahan. Isang araw ng Martes, hindi makatiis si teacher, kanyang kinausap si Marites. Marites de la Riva. Sabi ni teacher, nakita ko ang result ng exam sa math. 5 plus 0. Bakit ang sagot mo 50? Sagot ni Marites, narinig ko po sa lolo ko. Kaya iyan ang paniniwala ko. Marites nga, ano? Sabi ni teacher, pero ayon sa mathematics, ang sagot sa 5 plus 0 ay 5. Dapat maniwala tayo sa science at saka sa facts. Ang sagot ni Marites, Sir, respect na lang po ang opinion ko. Nire-respect ko naman kayo, hindi ko naman pinakikialaman ang opinion nyo eh. Yun, opinion ni Marites. Mga kwento-kwento. Alam po ba niyong ganyan din sa politics? At alam po ba ninyo na mapanganib yan, lalong-lalo na ukol sa isang paksa na ating pag-uusapan. Nagsisimula po tayo sa isang maikling series ng title ay Fighting Fear with Faith. Ang paglaban sa pagkatakot sa magitan ng pananampalataya. Fighting Fear with Faith. Maikli lamang po ito. Pero pag-ukol po dito sa mga pagkatakot, hindi po pwedeng opinion lang. Di ba? Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Kailangan talagang meron tayong matibay na sandigan na pinananaligan ukol sa ating pinaniniwalaan. At sa umaga pong ito, isang bagay na talagang kinatatakutan natin ang ating pag-uusapan. Yes, I know, marami tayong fears. Meron tayong fear of disease, fear of the virus, meron tayong fear of the unknown. Meron po tayong fear of the dark, fear of the future, of course. Ang higit sa lahat, nangungibabaw sa maraming tao, yung fear of death. Fear of death. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, samantalang tinatalakay po namin ang paksang ito at kami tutunghay sa inyong salita, Panginoon, dalangin ko ang iyong Holy Spirit ang kumilos sa amin, sa inyong lingkod na mag-ahasik at sa bawat isa, Panginoon, na matanggap po ito na may kababaang loob. Bigyan mo kami ng aktibong katawan at higit sa lahat, Panginoon, ng uhaw na puso para sa inyong salita. In Jesus' name, Amen. Alam po ninyo, kuminsan dahil sa pagkatakot sa kamatayan, hindi na tuloy tayo nabubuhay eh. Because of the fear of death, sometimes we do not experience real living. Katulad po ng ginawa ni Marites, sana naman ang batayan natin ay hindi lamang opinion ng tao, kundi kung anong sinasabi ng salita ng ating Panginoon. My desire for this message sana is to move you from fear to fear not. Nung una naisip ko yung from fearful to fearless. Pero mukhang ambisyoso masyado yun, ano? Kasi hindi talaga tayo makakarating sa isang punto na fearless na tayo.
Kaya siguro, mula sa fear, punta tayo sa fear not. At yun po ating titingnan. Ukol sa isyu ng kamatayan. Teka po muna. I-review po muna natin yung mga bagay na alam nyo na. Kung kayo ay laging nakikinig sa Taga-Zion, bahagi kayo ng cell group, kasama kayo sa mga training, sa worship, alam na po ninyo na sa Biblia, mayroon pong 3 klaseng kamatayan. The 3 kinds of death. By the way, sa lahat pong ito, mayroong isang bagay na totoo. Ng kamatayan, ang ibig sabihin ay paghihiwalay. Sabihin nga ninyo, paghihiwalay. Death means separation. Death means separation. Whether you're talking of physical or spiritual or eternal. Na siya pong 3 uri ng kamatayan. Tingnan po natin yung tinatawag nating physical death. Kamatayan sa physical na katawan. Ito pong physical death is the separation of the soul and the spirit from the body. Ito po yung paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa natin mula sa ating katawan. Bagamat sa mga ospital, pag dinala ko doon at wala ka ng buhay, they will declare you as clinically dead. Dead on arrival. Pero nung mangyari po yun, naghiwalay po ang iyong espiritu at kaluluwa mula sa iyong katawan. At alam ko itong alam na alam natin. Alam po ba ninyo, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa darating na panahon, liban na lang naabutan ka ng rapture, ang statistics po ng kamatayan ay laging 100%. Meaning, 1 out of 1 dies. Bawat isa, mamamatay. At bagamat dahil hindi pa nangyayari ang rapture na yung mga nabubuhay na Kristiyano hindi na mamamatay during that time, so 100% pa rin po ang katotohanan. Meron po silang biro. Alam po ba ninyo na sa Pilipinas at sa buong sanglibutan, the number 1 killer in the world is death. Smile naman kayo. Ang numero 1 pumapatay sa buong sanglibutan ay ang kamatayan, di ba? That's the number 1 killer in the world. Can you imagine? Can you imagine po, mga minamahal na mga kapatid? Meron ako nabasang isang kwento. Isang araw, yung doktor, hinanap niya yung kanyang pasyente na bata pa. Nasa 30s pa lang. Nung makita niya ang kanyang pasyente, ang sabi ng doktor sa kanyang pasyente, ang sabi niya ganon, lumabas na ang results ng mga test mo. I have bad news and worse news for you. Sabi niya, anong ibig mo sabihin? Alin gusto mong sabihin ko sa iyo? Yung bad news o yung worse news? O sige po, yung bad news muna. Tapos sabi ng doktor, ayon sa result ng mga test mo, meron ka na lang 48 hours na mabubuhay sa sanglibutan ito. Ano pang worst news kaysa dyan? Sabi niya, this is the worst news. Mula kahapon, 24 hours ka na namin hinahanap. Hello? 3 people every second ang namamatay. That means 180 ang namamatay bawat minuto. That means sa isang oras, almost 11,000 people ang mamamatay. Bago po tayo matapos sa service na ito, ang dami nang namatay sa sanglibutan ito. And since I started preaching, marami na rin po. Nabasa niyo yung pinadala namin sa inyong D-Line? Diba? Ukol sa kamatayan. The line. Nakita nyo? Yung mga nakapilat, namamatay. Every minute, someone leaves this world behind. In fact, every second.
You and I, we are all in the line without even knowing it. Hindi natin alam kung gaano karami yung mga taong nasa una sa linya natin. At hindi rin tayo pwedeng pumunta sa bandang likod. Hindi mo pwedeng sabihin sa taong kasunod mo na, kasunod sa iyo, I am a gentleman, or I am a lady, I am very kind. Pwede bang mauna ka na sa akin? Sa likod na lang ako. We cannot step out of the line. We cannot avoid the line. So while we wait on the line, mga kaibigan, every day, palapit po tayo sa kamatayan. Every hour, every step, palapit po tayo sa kamatayan. While we wait on the line, make moments count. Make priorities. Make your gifts known. Make a nobody feel like somebody. Make your voice heard. Make someone smile. Make the necessary change. Make sure, of course, the ultimate goal. Dapat alam mo kung saan ka pupunta pagkatapos ng kamatayan. So physical death, mga kapatid, mangyayari yun sa lahat. It is the separation of the soul and the spirit from the body. Then we go to the spiritual death. Ano po itong spiritual death? Ito po yung separation natin mula sa Diyos. We are separated from God. Spiritual death is the separation of the soul from God. It means when we are born, you don't have any relationships with Him. Let me go back a little bit. Alam po ba nyo na nung ipanganak kayo sa mundong ito, ay spiritually dead ka na? Kasi wala kang relasyon sa Diyos. Nangyari po ang paghihiwalay natin yon mula sa Diyos nung magkasala ang ating mga ninuno at lahat po ng pinanganak sa sanlibutan ito ay patay spiritually. Hiwalay sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, pakatandaan po natin ito, mga kaibigan. We are dead spiritually, and therefore, kailangan talagang malutas ang problemang ito bago dumating ang kamatayan mo physically. At meron pong third kind of death, and I'm praying na maiwasan mo to. I'm praying na hindi dumating sa buhay mo ito. Ito yung pinakanakakatakot sa lahat. Of course, kung ikaw ay mamamatay physically, alam natin ito. Pero pwede namang maiwasan yung pangatlong kamatayan, yung tinatawag na eternal death. Ang tawag po sa Biblia dyan ay second death. Second death. Third sa ating list, pero second death pong tawag dyan. Yan po'y matatagpuan natin sa Book of Revelation. Nang sabi po sa Book of Revelation, and the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged each according to what is written, according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. This is the second death. Bakit po tinawag na eternal death? Ito po'y walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Nang ibig sabihin, pakinggan po niyo mga kapatid, kung ikaw ay hiwalay sa Diyos ngayon, spiritually dead, at namatay ka physically dead, mapupunta ka sa tinatawag nating walang hanggang kamatayan na walang iba kundi ang impyerno. Mga kaibigan, kapatid, huwag na huwag kang papayag na matapos ang buhay sa libutan ito na hiwalay ka pa sa ating Panginoon. Kaibigan, kung ikaw ay born again, you will not die spiritually anymore. Okay? Pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon na born again ka na, hindi ka na mamamatay spiritually, hindi ka na hiwalay sa ating Panginoon.
Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Yesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, that is physically, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never, never die. Masarap manampalataya sa Panginoon. Sapagkat yung spiritual na kamatayan ay tinanggal niya at hindi ka napupunta sa walang hanggang kamatayan. A believer, mga kaibigan, pakinggan niyo to. A believer in Christ has two birthdays. Okay? Alin po yun? Physical birthday and spiritual birthday. Ang physical birthday ko po, announcement, sa Martes. Okay? Ang spiritual birthday ko, matagal na po, high school pa lang ako. Hindi ko na nga matandaan ang exact date. How many of you don't remember the exact date na ikaw ay na-spiritually born again? Pero alam mo, di ba, na tumanggap ka sa Panginoon, nagsisi ka, naging born again ka. Nang ibig sabihin, if you are born once, you will die twice. If you are born twice, you will die only once. At posible nga hindi ka na mamatay eh. Kung dumating si Kristo Jesus ngayon, di ba hindi ka na mamamatay? Mararaptured ka? Your body will be changed. Pero mga kaibigan, pakinggan natin, bakit ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat matakot sa kamatayan? Sabihin niyo, Pastor, kahit anong sabihin mo, takot pa rin ako. Yes, kung ang sasabihin ko, galing kay Marites, takot ka. Pero pag galing sa Biblia, dapat maniwala ka. Di ba? At ang pinakabatayan po natin dito, you can face the future by faith or you can face the future in fear. Pwede mong harapin ang kinabukasan at pati na ang kamatayan sa pamagitan ng pananampalataya o sa pamagitan ng pagkatakot. At bilang anak ng Diyos, dapat maharap mo ito sa pamagitan ng pananampalataya. The key truth is the sovereignty of the Lord over life and death. Okay, pinaka-key truth po, pinakasusi na katotohanan ay ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay at sa kamatayan. Sino bang may hawak ng buhay mo? Sino bang may hawak ng araw ng kamatayan mo? Sabi ng Panginoong Yesus kay John, don't be afraid. I am the first and the last. I died, but I am alive forevermore, and I hold the keys of death and Hades. Ang Panginoon ang may hawak ng susi ng kinabukasan, siyang may hawak ng ating mga buhay. Ang sabi po sa Psalm 31, my life is in your hands, O God. At ang sabi po ni Apostol Pablo, He Himself gives life and breath and everything and satisfies every need. At ang sabi niya, in Him we move and have our being. Tayo may kilos, tayo may buhay dahil sa ating Panginoon. He is the Lord over life and death. Ang question, how is the Lord sovereign over death? Paano ang Panginoon ay ang may kapangyarihan at may hawak pati na ng ating kamatayan? Meron pong tatlong paraan kung bakit siyang may hawak ng buhay at ng kamatayan. Number one, the sovereign Lord has defeated the prince of death. Ang pinakamakapangyarihang Panginoon, tinalo na niya ang prinsipe ng kamatayan. Sino po ang prinsipe ng kamatayan? Si Satanas. Dahil po kay Satanas, sa panunukso niya, nagkasala ang tao, nagkaroon ng kamatayan. Kapoy naniniwala itong pandemic na to, nagsamantala si Satanas, gustong-gusto niyang maraming mamatay. At sana para sa kanya, sana yung mga mamatay ay wala pa kay Kristo.
I've always believed ever since, narinig nyo na sa akin, mula noong 2020, that Satan is involved in this pandemic because he is a liar. Siya isang magnanakaw. Siya mamamatay. At siya mapangwasak. Kaya ang tawag sa kanya ni Apostol Pablo, ng isang bahagi ng Biblia, the Prince of Death. Ang sabi po sa Hebrews chapter 2, for only as human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil who had the power of death. Tinutukoy po rito ng ating Panginoong Yesus, tumulad siya sa mga tao na may katawan para makaranas ng kamatayan. Pero hindi alam ni Satanas na nung tuksuin niya ang mga tao na sabi nila, ipako yan, at nung ipako sa krus ng Kalbaryo, hindi alam ni Satanas na yun ang paraan para matalo siya. Yes, pumapalakpang mga kaway. Yeah, yan ba ang Kristo? Umalis ka dyan sa krus. They were laughing at him. Inaalipusta. They did not know that by his dying on the cross, death and the prince of death was defeated. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa magitan ng kanyang kamatayan, only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. Maraming mga taong naging alipin ng pagkatakot sa kamatayan, pero sa magitan ng kamatayan ni Jesus, tinalo niyang kamatayan, lalong-lalo magbangon siya mula sa libingan. Naku, talong-talo si Satanas. Satan has been defeated. The prince of death has been defeated. Secondly, the sovereign Lord has demolished the power of death. Sabihin nga nyo, demolished. Dinurog, winasak, destroyed. Alam nyo, aminin na natin, kahit ngayong anak na natin tayo ng Diyos, kahit alam nating pupunta tayo sa langit, may kamandag pa rin at may sakit pa rin ang kamatayan. Tama? Yes. Sa 1 Corinthians chapter 15, nung sinabi ni Apostol Pablo, sa isang kisap mata, tayong lahat ay mababago at ang katawang ito na nagkakasakit ay hindi na magkakasakit o bibigyan ng katawan na hindi magkakasakit. Ang katawang itong namamatay ay magiging isang katawan na hindi na mamamatay. At pagkatapos sabi ni Apostol Pablo, ukol sa kamatayan, death is swallowed up by a triumphant victory. So death, tell me, where is your victory? Tell me, death, where is your sting? Ngayong talunan ka na kamatayan, ngayong tiyak na natin na sa kamatayan, pagkabuhay ni Jesus ay tinalo niya ang prinsipe ng kamatayan at ang kamatayan, wala ka ng kamandag, wala ka ng bisa, nabawasan ng hapdi na dala ng kamatayan. Kaibigan, tiyakin mo na ikaw ay na kay Kristo. Tiyakin mo na bagamat dadanas tayo ng kamatayan kung hindi pa dumating si Kristo Jesus. Alam mong wala, hindi na mabisa ito, wala nang kamandag ito laban sa iyo, sapagkat ang kamandag o ang power ng kamatayan ay sinira na ng ating Panginoon. Pangatlo, bakit hindi dapat matakot ang mga anak ng Diyos sa kamatayan? The sovereign Lord has defined the process of death. The sovereign Lord has defined the process of death. Ang makapangyarihang Diyos, kanyang binigyan ng liwanag yung paraan ng pagkamatay. The process of death and the process of dying. Alam natin, pag tinanong mo ang mga tao, sigurado ka bang pupunta sa langit? Kung taga Zion ka at marami sa inyo na alam ang inyong pananampalataya, oo naman, pagkatapos ng buhay dito sa mundo, pupunta ako sa langit. Kaya lang hindi pa. Hindi ka nagmamadali.
Di ba? At isa pa, marami sa atin ang sinasabi, hindi naman yung pupuntahan kung saan ako pupunta kung bakit ako takot. Tiyak ko yun. Takot lang ako yung paraan ng kamatayan. Can you imagine, magkakasakit ka, gagastos ka ng gusto, tapos mamamatay ka rin pala. Can you imagine, ma-aksidente ka? Mabuti sana kung tiyak kong mamamatay ako at the age of 90, tapos napapaligiran ako ng aking mga anak, ng aking mga apo, at ng aking mga grand-apo. It's not like that eh. Pero kung malalaman natin kung ano ang process ng kamatayan as the Lord describe it, naku mga kaibigan, mga kapatid, mababawasan ang takot mo, you can move from fear to fear not. Meron pong isang kwento sa Biblia na 2 beses ko nang pinangaral dito. Ito po yung sa Luke 16. Kilala po, alam po niyo yung kwentong ito, The Rich Man and Lazarus. Tatandaan niyo yung kwento? 2 beses. Favorite natin. Sa mga Bible studies, favorite po natin ito. Ito po yung magandang paglalarawan o pag-describe kung ano po itong tinatawag nating kamatayan. Alam po niyo yung kwento, ganitong kwento nun eh. We will have no time to look at it into details kasi na naman natin yan eh. Kwento po ito ng isang napakayaman at napakahirap. Ang pangalan po ng mahirap ibinigay, Lazarus. Ang pangalan po ng mayaman ay hindi binigay. Basta sinasabi lang po ng kwento, yung mayaman nagtamasa ng katakot-takot na karangyaan. Ay, hindi pala katakot-takot, kagilagilalas na karangyaan. He's got the best in life. The best in food, the best in house, the best in clothing, the best of everything. Super yaman. Araw-araw pista. Araw-araw eat all you can. Pero yung mahirap si Lazarus, he's got the worst in life. Walang trabaho, walang kita, may sakit pa, pulubi pa. At ang sabi ng Biblia, nandun siya sa may gate ng mayaman. Naghihintay sa pwedeng mga tira ng pagkain na ibigay sa kanya. Pero sa halip na ibigay, lumapit ang mga tao na bigyan siya ng pagkain ng lumalapit ay ang mga aso at tinahalikan yung kanyang mga sugat sa katawan. Punong-puno siya ng sugat. But to cut the long story short, ganito po ang sabi ng kwento. Na kahit mahirap pala't may sakit si Lazarus, merong siyang nasa kanya na hindi na pwedeng tanggalin ang pag-ibig ng Diyos at ang pananampalataya sa Diyos. Pero dun sa mayaman, yung nasa kanya ay pwedeng mawala kaagad. Okay? At ang sabi po sa verse 22, finally, the poor man died. Gusto ko po yung pagkakasulat eh. Kasi may mga kalagayan sa buhay na para bagang mas maganda na lang mamatay eh. At least masasabi mo na mahinga na. Finally, the poor man died. Pero tingnan po yung kasunod. And was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. By the way, kinuwento po ng mayaman na matay din pero walang ganito. Ito po yung process ng kamatayan. Na pag-anak ng Diyos ay namatay, that at the end of the road in this life, at the end of our journey, pag ikaw ay namatay, whether you think it is early or whether you think it is late, pag ikaw ay namatay, kaibigan, yes, alam mong pupunta ka sa langit ng iyong espiritu at kaluluwa. Hindi ka po ipa-flash up na parang rocket papuntang langit. Pupuntahan ka po ng mga angels. Alam po ba ninyo? Hindi isang angel ang susundo sa iyo. Anong nilagay dyan? Carried by the angels. Ilang kayang angels ang susundo sa inyo?
Basta tiyak lang ni Lord na hindi ka na pwedeng awa-agawin ni Satanas at saka ng kanyang pwersa. Di ba? It will be not economy class, not even business class. It is super out of this world class. Nang ibig sabihin, pag ikaw ay kukunin na ng mga angels, huwag kang mag-alala na malilate ka sapagkat sakay ka lang ng jeep, o sakay ka ng bus, o sakay ka ng LRT, o ng MRT. O malilate ka pag sakay sa aeroplano. You will not have all these travel worries because God will send His mighty angels to pick you up, not only to escort you, but to carry you. And then pagdating sa langit, this is the process. Hindi na mga aso ang ahalik sa iyo, ang yayakap at ahalik sa iyo ay mga angels ng ating Panginoon. Purihin sa kanyang pangalan. Sabihin niyo, Pastor, akala ko kay Lazarus lang yan. Hindi po sinabi ng Biblia na kay Lazarus lang ito. Na itong taong itong hirap na hirap, kapobre-pobre yan at talagang may sakit. He was carried by the angels. Paano pa ikaw? Na talagang nanampalataya ka, ikaw ay niligtas ng dugo ng ating Panginoong Yesus, ikaw ay nilinis ng kanyang dugo at ikaw ay ginagamit niya. Kaya lang hindi ka pwedeng mag-request. Pwede bang mag-request kung sinong angel ang susundo sa akin? Magtiwala ka na lang, susunduin ka ng angel, ba't magre-request ka pa? Baka mamaya request mo pa si Michael o kaya si Gabriel. Yun lang ang pangalan na alam ko na-mention sa Biblia. Yung pangatlong pangalan, ayaw ninyo. Si Lucifer, kasi naging Satan siya, di ba? Mga kaibigan, you will have no travel worries. Yes, you will go through the pain of probably of sickness, of getting old, of the inconvenience and everything. But don't worry. God defined the process. You will be carried by the angels. At meron pong isang verse sa Bible na mahal. By the way, alam po ba ninyo, sanay lang tayo sa Pilipinas pag Christian, oh, he was promoted to glory. Di ba? Yung ginagamit nating expression. Or he passed on to another life. Or, ano pang madalas nating gamitin? God took him. Sa ibang culture, ang ginagamit nila, the angels took him. Meron pong isang Bible verse na para sa akin, very descriptive yung pag-define ng process ng kamatayan. Ito po yung mahal na mahal nating Psalm. Hindi po Psalm 84. Alam ko mahal na mahal nyo the previous month ang Psalm 84. Ito pong Psalm 23. Perhaps the most popular Psalm in all of the Bible. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He makes me nakalimutan ko, no? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restoreth my soul. He leads me on the paths of righteousness for His name's sake. Number 4 po ang aking hinahanap. Verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Tingnan po natin kung anong pag-describe ng process dito. Number 1, death is a transition, not a destination. Ang kamatayan ay isang paglipat, pag-evolve, pagpunta, hindi pupuntahan, hindi kamatayan ang dulo ng buhay mo. Saan po yun? Even though I walk through the valley.
So you're walking through it, you are transitioning to it. Kaibigan, hindi kamatayan ang destination mo. Death is only a door away, a transition, a road to it. To the heaven that God has prepared for us. Kaya madalas pong sabihin ng ibang mga tao, you will be present with the Lord, even though you will be absent from the body. Tama? Pangalawa, death is just a shadow, not a reality. Ang kamatayan ay isang anino, shadow, hindi realidad. Saan po yun? Saan sabi ng verse natin? Even though I walk through the valley of the shadow of death. Sabi nyo, Pastor, parang unrealistic yan eh. No, pakinggan nyo mabuti. The shadow of death. I heard this from David Jeremiah. Quoted niya ang famous preacher of the previous century na si Donald Grey Barnhouse. Kamamatay lamang ng first wife ni Donald Grey Barnhouse. At sa kanyang mga anak at sila ay pauwi na, balot ng kalungkutan ng kanilang mga puso at damdamin. Sila ay sugatan. Na mga naglilingkod naman sa Panginoon, bakit namatay ang kanilang mother? And they were asking this famous Bible preacher and commentator, why? At samantalang, tinatanong nilang ganon, mayroong isang malaking truck sa ibang lane na dumaan sa kanila. At nung dumaan yung truck na yon, yung anino ng truck, tinakpan yung kanilang sasakyan. Tapos lumampas na siya. Sabi niya sa kanyang mga anak, nakita niyo yung truck na yon? Yung anino niya. Okay? Ang tumakip sa atin. Alam ba ninyo, ang sabi niya ganon? Bakit anino lamang ang dadaan sa atin? Sapagkat sabi niya, 2,000 years ago, the truck overran the body of Jesus. Si Jesus ay sinagasaan ng kamatayan sa magitan ng truck na yon o ng krus na yon. Kaya hindi ka na pwedeng sagasaan ng ganong kamatayan ng realidad. Anino na lang ang tatakip sa iyo at dadaan sa iyo. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Jesus, yes, we may die, but whoever lives and believe in me shall never die. Ang sabi niya, pangatlo po, ukol sa passage nito ng pag-describe ng process of death. Death can be lonely, but we will not be alone. Death can be lonely, but we will not be alone. Meron pong konting, na natutuhan ko lang lately, meron pong konting twist itong psalm na to. Kinukwento niya sa atin ng ukol sa the shepherd, na kanyang shepherd. Pero third person, the Lord is my shepherd. He leads me. He makes me. He restores me. Puro he, third person. Itong ginagawa niya sa akin, itong ginagawa niya. Pero pagdating sa verse 4, ginawang second person, ginawang personal. Bigla niyang kinausap ang kanyang Diyos. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kahit dumaan ako sa madilim na bahagi ng buhay o anino ng anumang bagay, hindi ako matatakot
Bagamat malungkot, yes, pero hindi ako matatakot. Why? Because we are not alone. Kasama natin lagi ang Panginoon. Hindi Kanya iiwanan kahit anong mangyari. We never walk this road alone. Lagi mong kasama ang ating Panginoon. At maging pagdating ng kamatayan, maliwanag ang iyong dadaanan. Hindi ka nasasagasaan ng parang isang truck. At hindi ka maiiwan sapagkat ang Panginoon ang sabi niya, hindi kita iiwanan na ipababayaan man. Sabihin niyo, paano ko ba mararanasan ito? Alam naman po ninyo, mayroong dalawang pinto eh. Yung isang pinto magdadala sa hindi maganda, yung isang pinto dun sa napakagandang lugar. Naalala ko tuloy ang kwento na kumalat sa internet. Naimbitahan ako sa party, ang sabi niya, pagdating ko sa kwan, sabi niya gano'n, mayroong dalawang pinto. Yung unang pinto, vaccinated, yung pangalawang pinto, hindi vaccinated. Moderno, no? Moderno na. So pumasok ako, sabi niya gano'n, doon sa vaccinated. Tapos pagpasok ko doon sa waiting area, mayroon pa palang dalawang pinto. Unang pinto, mga kamag-anak. Pangalawang pinto, hindi kamag-anak. So pumasok ako sa hindi kamag-anak. Pagdating ko doon, hindi pa pala yun ang hall. Meron na naman dalawang pinto. Yung may regalo at saka yung walang regalo. Wala akong dalang regalo. Sabi niya, Pilipino to. So pumasok ako sa walang regalo. Doon sa pinto na yun, paglabas ko ba naman, nasa labasan na pala yun, daan na pala yun, sa street na. Hindi ako nakapasok sa party. Napasok sa mga maling pinto. Dalawang challenge, mga kaibigan. Pagdating ng dulo ng ating buhay, ng ating paglalakbay sa mundong ito, gusto mong makatiyak na papasok ka sa kaharian ng Panginoon sa tamang pinto. Sabi ng Panginoong Yesus, I am the door. Sabi niya sa kanyang mga disciples, I am the way. Ang una mong dapat gawin, kilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Tanggapin at paniwalaan mo si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Wala pong ibang daan. Walang tamang pinto. Si Jesus lamang. Siya lamang namatay para sa iyo. Siya lamang nagtigis ng kanyang dugo para sa iyo. Please, huwag kang magpatuloy sa paglalakbay sa mundong ito na hindi mo tiyak na si Kristo ay nasa sa iyo. Na inanyayahan mo siya. Pangalawang challenge, pwede po tayong tumayo dito. Ikaw at ako, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pag ikaw ay nanampalataya at tagasunod ka ng ating Panginoong Jesucristo, alam mo na ikaw ay pupunta sa langit. Alam mong nasa tamang daan ka. Alam mong nasa tamang pinto ka. Amen? Yes. Pero samantalang naglalakbay ka sa magulong mundong ito, hindi ka ba nagtataka ba't hindi ka pa kinukuha ni Lord? Remember, He is Lord. He is the sovereign Lord. He holds the key. Bakit hindi ka pa niya kinukuha? Meron siyang pinagagawa sa iyo at saka sa akin.
Guys, gusto kong suriin po ninyo ang inyong priority. Una ba talaga si Lord sa buhay mo? Gusto mo ba talaga siyang sambahin at saka paglingkuran? O maaaring ikaw ang gagamitin niya dun sa isang tao na walang pwedeng lumapit kundi ikaw nakilala niya. Kaya hindi ka pa niya kinukuha. Gusto ko po ang dalangin ni Corrie ten Boom. Magandang idalangin ito bago tayo dumako sa ating communion. Lord Jesus, you died for me. What can I do for you? Grabe pong dalangin. Lord, namatay ka para sa akin. Anong pwede kong gawin para sa iyo? Lord, binigyan mo ako ng buhay. Anong pwede kong ibigay sa iyo? Bilang tanda ng paglapit, pag-surrender, pananampalataya, pwedeng itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Dakila naming Diyos, salamat sa buhay na meron kami at sa eternal life na natanggap namin bilang regalo mo sa amin. Salamat sa inyong habag. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa pagkakataon na araw-araw na pwede ka naming paglingkuran, pwede ka naming parangalan. Dakilang Diyos, dalangin ko na hindi namin sayangin ang bawat araw na binibigay mo po sa amin, kundi gamitin namin para sa iyo, sapagkat binigay mo sa amin ang lahat, pati na ang iyong buhay. Tulungan mo kami na may bigay sa iyong lahat, pati na ang aming buhay. And Lord, sa mga kaibigan namin na nandito, maybe those who are online, dalangin ko na magkaroon sila ng pagkakataon ngayon na suriin ang kanilang buhay. Kung talaga bang si Kristo ay nasa kanilang buhay na wala pa. Sa araw na ito ay magkaroon sila ng decision, Lord, tinatanggap kita. Ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Amen and amen and amen.